magpe-play ka lang, ayaw mo bang ano? Ang nakaranas ng pang-aabuso ngayong taon ayon kay Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte. Kaya naman kasabay ng pagdiriwang ng National Children's Month, muli siyang nanawagan na pangalagaan ang karapatan ng mga estudyante. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Ikalawang tahanan ng kung tawagin ng paaralan para sa mga bata. Kaya naman di maiwasang mabahala ni Vice President Sara Duterte na dumarami na ang bilang ng kaso ng pang-aabuso sa mga estudyante sa loob mismo ng mga paaralan. Yan ang tinalakay ni BP at DepEd Secretary na dumalo sa 31st National Children's Month activities sa Maynila. Meron tayong 1,709 na natanggap mula sa ating learners telesafe contact center hotline. Ito yung mga reports na galing sa mga bata. Ang unang-una dito is verbal abuse. Ayon kay BP Sara, mahigpit ang pulisiya ng DepEd sa mga teaching and non-teaching personnel. Lalo pat karapatan ng mga bata ang pinag-uusapan. Git pa ni BP, layunin ng bawat guro at non-teaching personnel na tiyaking ligtas ang environment ng mga estudyante. Kaya naman para mabawasan ang mga insidente at maengganyo ang mga biktima na magsumbong, agad inaaksyonan ng DepEd ang mga kaso. Nagpa-file po tayo ng administrative complaints sa loob ng Department of Education. Ayan, eto sa totoo lang, ang laki ng nagiging respeto ko ngayon kay BP Sara. No? Sa nangyayari ngayon, sa kaliwat ka ng pamumulitika ng mga inggit sa kanya, siya ay nakatuon sa pagtatrabaho. Alam mo, magkakasundo-sundo tayong lahat. Kahit po kayo ay kulay pula, kahit po kayo ay kulay dilaw, kung kayo ay magpo-focus for the moment sa pagtatrabaho kesa doon sa mga pangarap nyo sa 2028, saka na muna yung pamumulitika. No? Kaya ito, maganda tong ginagawa ni Sara. Higit sa lahat, ito ay trabaho. Marami na daw na aabusong mga estudyante. Kaya nga po ako napaka-importante sa akin itong NTF-ELCAC. At saka, alam nyo yung kanyang confi funds, yung confidential funds, dyan po nagsisimula ang recruitment ng mga NPA, ng mga makakaliwa, ng mga komunista. Dadalahin, bubulahin, bata pa lang, mind conditioning. Tapos dadalahin sa bundok. Alam mo, yan ang style nila. Mind conditioning. Bobolahin ng bobolahin. Sisiraan ng pamahalaan. Lahat naman ng pamahalaan, hindi sila nakontento eh. Yan lang ang gusto niya mga yan. Kaya dapat ganito. Ganito ang politiko. Focus muna sa trabaho. At alam nyo, tatak Duterte yan eh. Sigurado ako alam nyo yan. Tatak Duterte ang una kontra adik. Alam nyo yan. Pangalawa, kontra mga makakaliwa, mga komunista, mga terorista. Yan, dyan talaga sila kontra. Kaya pagdating dyan sa dalawang yan, ang respeto ng taong bayan sa kanila. Pag gusto mo ng solusyon patungkol dyan sa dalawang yan, wala kang tatakbuhan, wala kang makikilalang apelyido kung hindi Duterte. Kaya nga, pilit nilang hinaharang ang Duterte kasi yung mga makakaliwa. Oh. Pansinin nyo yung ibang kulay. Yung kunwari, kulay ng dilaw. Magaling sa mind conditioning. Ay, laos na daw ang Duterte. Dapat daw pabalikin ng ICC kasi kailangan meron tayong hustisya. Ganyan yung mga litanya ng mga script ng mga makadilaw. Hindi ko po sinasabing sila ay komunista, pero yung kanilang style ay puro mind conditioning. Ganyan din po ang ginagawa ng mga komunista. Mind conditioning nagsisimula sa eskwelahan. Kaya ayaw nilang magkaroon ng confidential funds ang Duterte. And ito, seriously. Tanungin ko po kayo. Kung ang mga politiko magkakaroon ng confidential funds, kanino ka? Wala pong halong inggit ha. Huwag po natin haluan ng bitterness. Huwag po tayong magpaka-toxic.
Huwag tayo magpaka-bitter, huwag tayo magpaka-panatiko. Sinong apelyido mo pwedeng ipagkakatiwala ang confidential funds na magagamit sa tama? Duterte lang po yan. Kaya nga ayaw nila ng confidential funds sa Duterte dahil alam nila delikado. Bakit? Gagamitin sa tamang paraan. Gagamitin sa pagsugpo una. Ito sa mga komunista na yan. At magagamit din yan, posibleng magamit yan sa mga drug lords. Totoo lang, real talk. Mag-isip kayo ng halimbawa, kayo na sumagot, di ako sasagot. Halimbawa, bigay mo yung confidential funds kay speaker. Saan mapupunta? Kayo na sumagot. Kay Erwin Tulfo, ibigay mo confidential funds. Huwag tayong panatiko, yung totoo lang. Saan mapupunta? Kayo na sumagot. Kay Subiri, bigay mo yung confidential funds. Saan mapupunta? Yung confidential funds, ibigay mo kay Castro. Sino makikinabang? Real talk lang po tayo. Kung ibang opinion nyo sa akin, it's okay. Kayo naman na pinasasagot ko. Ibigay mo confidential funds kay Trillanes, saan mapupunta yung pera? Ngayon, bigay mo confidential funds sa Duterte. Ilang kaya ang susuko at magbabalik loob? Ibababa ang armas, magbabalik loob sa gobyerno. Real talk po tayo. Kayo sumagot, hindi ako. Kasi sabihin ng mga bashers, hindi bias ka. Kaya nga kayo sumagot. Kung sa tingin mo, yung confidential funds, maraming pupuntahan kung kay Trillanes mo, bibigay, so be it. Kung kaya ng konsensya po tanggapin yan, di so be it. Diba? Ganun lang naman tayo. Real talk po tayo. Gusto mo masolusyonan ng komunista? Who gonna call? Who you gonna call? Parang Ghostbuster, no? Kanino? Sinong tatawagin mo? Trillanes? Castro? Gusto mo masolusyonan ng mga drug lords? Sinong tatawagin mo? De Lima? Really? Hindi, kayo sasagot, hindi ako. Tanong lang ako. At kung if the case warrants the filing of a criminal case, lumalapit po tayo sa ating Philippine National Police at nagpapatuloy. Ako, ang ganda nito sinabi, Duterte, no to ceasefire. Negotiations only, yes, okay yan. Ako no to ceasefire, negotiation, okay. Mamaya, pag-uusapan. Tulong tayo sa pag-file ng kaso. Sinisimulan po natin. Sige, ibigay nyo. Ang sabi dito, si Rimulya, coach, tatawagan. Bigay nyo confidential funds kay Rimulya. Saan mapupunta? Ay, kayo na. Di ba? Yan dyan sa dalawa, administrative case at saka criminal complaints. Sinisigurado naman ng DepEd na dumaraan nito sa tamang proseso. Tinanong naman ng Vice Presidente tungkol sa posibilidad na bumalik ang Pilipinas sa International Criminal. Ito na. Tinanong si Sara about ICC na babalik sa Pilipinas. Anong sagot ni Sara? Court. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pinag-aaralan pa ang proposal. Tingnan naman ni VP Sara. We all should respect the position of the President being the chief architect of foreign policy. Yan, ganda no? Ganda no sinabi ni Chief Architect of Foreign Policy. We should respect President Marcos. Alam mo, mas lalo akong nabibilib dito kay Sara. Kasi hanggang sa huli, nagkakaroon na ng laglagan. Pilit binibiyak ang Uniteam. Nilaglag na siya nung pinsan. Pero hanggang ngayon, nakakapit pa rin kay President Marcos.
Ang galing nito si Sara. Natututo na, feeling ko lang ito ay aking opinion. Natututo na po ito. Natututo na po sa kanyang tatay na when to attack and when to lie low. At pagtitingnan natin yung mga interview ni PRRD sa Gikan sa Masa, medyo nakalaylo pagdating kay Marcos. Pero sa iba, attack si PRRD. At itong sinabi niya, parang hango doon sa mga interview ng kanyang tatay. At alam naman natin ang nangyari before, talagang sinuway niya yung kanyang tatay. Gusto ng tatay niya siyang tumakbong pagka-presidente, pero hindi niya tinupad. But sa tingin ko ngayon, nakikinig na si VP Sara. And that's good to know. At marunong na siyang dumiskarte. Hanggang ngayon, hindi siya basta attack ng attack. So, yun po lahat na dapat na posisyon nating lahat. We will continue to reach out to the Department of Justice regarding our position on this. Ito Okay. Kasi tinanong siya patungkol dito sa ICC. Bagamat sinabi niya, dapat respetuhin natin yung sinabi ni Marcos na pag-aaralan ang pagpasok ng ICC, sinabi rin niya, magre-reach out sila sa DOJ kung ano ang dapat gawin dito sa ICC. Dapat yung kanilang posisyon ay itutulak nila sa DOJ. Ang tanong, sino ba ang leader ng DOJ? Di ba si Remulla? Kayo na. Si Remulla mismo sinabi, tatanungin muna yung executive secretary. So nagtatanungan sila ngayon. But magre-reach out siya sa DOJ. And baka naman makinig tong DOJ. Hindi natin alam kung nananakot lang sila, tinatakot lang nila ang mga Duterte para huminto na ang Duterte sa, alam mo na, sa kanilang pagbubulgar ng baho ng Kongreso, or talagang sinisiraan ng mga Duterte. Kaya itong paglapit nila sa DOJ medyo tama, pero ako ay duda ron. And hopefully, panindigan ni Marcos yung kanyang sinabi. Kasi tatandaan natin, ito po ang tanong ng media sa kanya. Anong masasabi mo nung sinabi ni Marcos na pag-aaralan? Oo, totoo, sinabi ni Marcos yung pag-aaralan. But at the end, binanggit din ni Marcos, hindi dapat tagalabas ang mag-iimbestiga dito sa ating bansa. Diniinan niya yun. Medyo magulo nga, sa totoo lang, kung ako ang tatanungin, medyo iba Sa simula, pag-aaralan. Sa simula, kailangan tingnan. Pero, bandang huli sinabi niya, hindi naman ata tama. Na iba. So, iba ang mag-iimbestiga. So, kine-question dito, kine-question ni Marcos yung karapatan natin ng sovereignty natin. Yung karapatan natin. Pero, kung karapatan natin yan, ba't kailangan pang pag-aralan? But anyway, kung ano man ang ibig niyang sabihin, sa dulo, diniinan niya yun. And hopefully, yun ang kanyang gawin. Kasi hanggang ngayon, hindi bumibitaw sa kanya si Sara. At I think, dapat respetuhin niya yung paggalang din na binibigay sa kanya ni Sara. Isukli mo naman. Kasi makikinig naman ang DOJ dyan Bottom line yan, mag-iikot yan. Lalapit sila sa DOJ. Ito si Boying. Sabi naman, tatanungin si ES. Diba papaikot-ikot sila dyan. Matter. And we will lay down the legal basis of our position with the DOJ. Hindi naman sinagot ni Duterte ang tila pagbabago sa desisyon ni Marcos na pumanig sa ICC. I cannot speak for the President. You need to ask the President on this matter. Okay. Ito ang tanong. Anong masasabi mo sa pagbabago ng isip ni Marcos? Tanong pa lang, medyo questionable na. Alam niyo kung bakit? Hindi naman nagbago ng isip si Marcos Sa totoo lang,
medyo lumambot, no? Gaya ng sabi ko, kasi dati talagang matigas eh. Hindi papapasukin ng ICC. Ngayon medyo malambot na. Pero at the end, binawi niya naman eh. Sinabi niya, hindi naman dapat, hindi naman tama na ibang tao, mga tagalabas ang mag-iimbestiga rito. So, hindi po pwedeng sabihin totally nagbago ng isip. Baka lumambot. Ha? Lumambot lang pero hindi nagbago ng isip. Huwag po sanang ibahin ng media. Hindi po nagbago ng isip. Nakasuporta pa rin siya na hindi, sa aking opinion, hindi dapat papasukin ang ICC. At yun ang tingin kong stand ni Marcos dyan. Nakaisara siya. Kaya kayong mga dila, huwag nyo pong sinasabi na malakas na kayo dahil dapat papasukin ng ICC. Hindi po. Hindi po. Ha? Minsan lang talaga itong media, alam naman natin ang media, medyo may pagka-excited sila. Alam naman natin kung kanino nakakiling ang media. Excited silang papasukin ng ICC dahil mga galit kay Duterte ang mga yan. No? So, syempre, kakargahan nila ng kakargahan yan. At matalino na talagang sumagot itong si Sara. Yan. Huwag muna tayong huwag muna tayong nililigaw tayo eh. Okay, ngayon punta tayo dito. Meron po akong gustong ipakita sa inyo.